Naghahanda na ng reklamo ang mga survivor ng lumubog na barko sa Basilan noong isang buwan. Anila, bukod sa luma, ang barko ay overloaded pa ito. Yan ang exclusive na umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Madaling araw ng January 26 nang mangyari ang trahedyang hindi malilimutan ng mga sakay ng MV Tricia Christine III kung saan daang-daang buhay ang nalagay sa alanganin. Trauma ang inabot nila gaya ni Nur Hussein na kasama sa mga nakaligtas sa paglubog ng barko, pero ang masakit, hindi naman pinalad ang isa niyang kapatid pati na rin ang kanyang tiyahin. Sa kanyang eksklusibong kwento sa PRTV News, sinabi niya na tuwing alauna ng madaling araw, bumabalik sa kanya ang alaala kung ano ang huling sandali nilang magkapatid bago nilamon ng dagat ang barko. Tinulak ng isang ate ko, sabi niya, ito muna. So pagkasampa ng ate ko sa gildang barko, pagkahila ng isang mayroon dong tumulong sa amin, isang pasahero, pagkahila niya, pagkatapos ng tumagil ng barko, 95 degrees. Okay. Naging dahil nakalambitin na ako, hawak yung kapatid ko. Sabi ko dun sa tiyahin ko, hawakan mo yung paa ko, dadalhin ko kayo pataas. Hindi maalis sa pandinig ko yung boses ng ate ko, sabi niya sa akin, Tol, hilain mo ako, save mo ako. Sa isang iglap, bumulusok sila sa dagat at dumilim ang paligid ni Nur Hussein. Nawala sa paningin niya ang mga kamag-anak at ang tanging naramdaman niya ay para siyang kinulong sa drama. Matagal umano bago nakarating ang tulong sa kanila, kaya halos 3 oras silang nakalutang sa dagat. Ang tanging nakaligtas sa mga kamag-anak niya ay ang isa pa niyang kapatid. Pero sa kabila niyan, giniit niya na overloaded ang barko. Taliwas yan sa sinabi ng Philippine Coast Guard. Bago ako sumakay, nakita ko ang wingman sa likod ko. Paatras, likod, nakatalikod yung wingman. Kasi ang pagkarga ng wingman patras. 5, nakita ko doon. Kung nagkakamali, mayroon pang GNT. At saka doon sa unahan ng 5 na yon, hindi bababa sa 8 or 9 ang karga. Pangit na rin umano ang kondisyon ng MV Tricia Christine na miski ang mga kagamitan nito sa loob ay makikita umanong may mga kalawang na. Yan ang gustong ipakita ng grupo ng mga survivors sa gagawing pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa nangyaring trahedya. Kinakabahan kami na baka magkakaroon ulit ng cover-up gaya nung nangyari nung 2023. 2023. Kasi actually, in recent years, pangatlong incident na ito ng Allison Shipping Lines. Marami pang mga minor incidents. According to Marina, nasa 32 maritime incidents na rin ang Allison Shipping, pero hindi napaparusahan. Ihaharap umano nila ang ilang mga testigo na patunay na may mga malalaking sasakyan sa loob, pati na rin ang ilang mga datos na sobra-sobra ang mga pasaherong sakay ng MV Tricia Christine III. Bukod dyan, ay inihahanda rin nila ang mga reklamo laban sa Allison Shipping Lines, kasama na ang criminal negligence. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.